Benepisyo ng fiber. Tuklasin ang mga benepisyo ng fiber. Matutunan kung paano mapapabuti ng high fiber diet ang panunaw at mapababa ang panganib sa sakit, at mapanatiling busog. Ang pagkain ng high fiber diet ay may maraming potensyal na benepisyo sa kalusugan kabilang ang pagbaba ng panganib ng sakit sa puso, stroke, at type 2 diabetes. Ang isang high fiber diet ay maaari ding makatulong sa paggamot sa mga problema sa pagtunaw tulad ng paninigas ng dumi, pagtatae, at almoranas. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi kumakain ng inirerekomendang dami ng fiber. Ang fiber ay maaaring isipin bilang isang sangkap na matatagpuan sa mga panlabas na layer ng butil o halaman na hindi natutunaw sa bituka. Karamihan sa mga fiber ng pancetta ay hindi natutunaw o nasisipsip, kaya nananatili ito sa iyong bituka kung saan nakakatulong ito sa pag-regulate ng panunaw at nakakaapekto sa pagkakapare-pareho ng iyong tae. Mayroong dalawang uri ng fiber, soluble fiber at insoluble fiber, na ang bawat isa ay inaakalang may sariling benepisyo. Ang natutunaw na fiber ay natutunaw sa tubig at ang hindi matutunaw na fiber ay hindi natutunaw sa tubig. Ang natutunaw na fiber ay nakakatulong na mapababa ang cholesterol at antas ng glucose ng isang tao. Ang hindi matutunaw na fiber ay tumutulong sa paglipat ng pagkain sa pamamagitan ng sistema ng pagtunaw ng isang tao, na nagtataguyod ng regular na pagdumi. Ngunit ang mga benepisyo sa kalusugan ng dietary fiber ay higit pa doon. Ang karamihan sa mga tao ay nag-iisip ng fiber bilang isang paraan upang maiwasan ang paninigas ng dumi. Ang mga halimbawa ng mga pagkaing may natutunaw na fiber ay kinabibilangan ng mga prutas, oats, barley, mga gisantes, beans. Ang mga halimbawa ng mga pagkain na naglalaman ng hindi matutunaw na fiber ay kinabibilangan ng trigo, rye, iba pang mga butil. Ang tradisyonal na fiber, wheat bran, ay isang uri ng hindi matutunaw na fiber. Ang dietary fiber ay ang kabuuang dami ng natutunaw at hindi matutunaw na fiber sa pagkain. Ang fiber ay matatagpuan lamang sa mga pagkaing nakabatay sa halaman. Ang mga pagkaing mataas sa inirerekomendang pang-araw-araw na fiber ay kinabibilangan ng black beans, hatiin ang mga gisantes, lentils, avocado, mga raspberry, pinatuyong kahoy, flax seeds, oatmeal, whole wheat pasta, strawberries, kalabasa, kayumangging bigas, mga kabute, almendres, mga mani, mga buto ng sunflower. Mayroon ding isang bilang ng mga pandagdag sa hibla na magagamit. Kabilang sa mga halimbawa ang psyllium, methylcellulose, wheat dextrin, at calcium polycarbophil. Ang dosis ng fiber supplement ay dapat na mabagal na dagdagan upang maiwasan ang gas at cramping, at ang supplement ay dapat inumin na may maraming tubig o iba pang likido. Ginagawang mas solid ang iyong dumi. Tumutulong sa iyong pakiramdam na mabawasan ang paninigas ng dumi. Pinapababa ang iyong panganib ng coronary heart disease. Pinapababa ang iyong cholesterol. Pinapatatag ang asukal sa dugo. Ginagawang mas mabusog ka ng mas matagal. Pinipigilan kang magkaroon ng cravings sa pagkain. Binabawasan ang iyong panganib ng diabetes. Pinapababa ang iyong panganib ng colon cancer. Gaano karaming fiber ang inirerekomenda? Ang karaniwang lalaki ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 38 gramo ng fiber sa isang araw at ang karaniwang babae ay dapat magkaroon ng 25 gramo ng fiber sa isang araw. Mga side effect ng fiber. Ang pagdaragdag ng fiber sa iyong dieta ay maaaring magkaroon ng ilang mga side effect tulad ng bloating o gas. Magbasa ng higit patungkol sa dieta, nutrisyon at kalusugan. Ang zinc ay isang mahalagang sustansya, ngunit kunin ito mula sa pagkain, hindi mga suplemento, sabi ng mga eksperto. Ang impormasyong ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon na maging kapalit ng medikal na paggamot ng isang propesyonal. Kumonsulta sa kanilang manggagamot o sa mga professional health care, ito ay dagdag kaalaman lamang. Maraming salamat po.